Naku po mga kababayan ko, may bago na naman pasabog ang lola nyong hitad. Mainit-init na pahayag ni Maharlika kanina, nito ni Bukeke mga kababayan, sa kanyang channel. At tila po ba ay nagsasabi siya dito na ibibigay niya daw ang buhay niya para sa taong bayan. Abay matindi mga kababayan ko. Nagmalabayani na po to at nagmamakaawa na rin sa mga subscriber niya. Ayun naman pala, 'di ba mga kababayan, matindi-tindi po pala itong ganitong galawan ni Hitad. Eto po, panoorin natin mga kababayan ko, sabay-sabay po tayong tumawa sa bagong pasabog niya. Yung sa loto, huwag nung wawalain yun. Dapat nagko-comment pa rin kayo yung sa loto, yung pulboronic nicotine. Although, hindi kayo dapat magsawa kasi that's their intention. Ayan mga kababayan ha, naririnig nyo unang pagbalasa pa lang ni Maharlika. Ngayon dito sa kanyang channel, mga kababayan ko, pinapaulit-ulit niya na lang yung sinasabi tungkol sa pulburon. Talagang pinaninindigan mo talaga yung pulburon ha. Tignan nyo ha, mga kababayan. Yung sa loto, huwag nung wawalain yun. Dapat Yung sa loto, wag daw po wawalain yun. nagko-comment pa rin kayo yung sa loto, yung Dapat daw po, yung mga taga-suporta daw po niya, mga kababayan ko, nagko-comment daw din po kayo. Anak ka ng teteng o, nagpapaawa ka na ba? Tuloy. pulboronic nicotine. Although, hindi kayo dapat magsawa kasi that's their intention. Hindi na daw po kayo dapat magsawa o yung mga taga-suporta nito ha, wag daw po kayong magsasawang mag-comment sa kanyang sinasabi. Kailangan ulit-ulitin niya daw po. So ibig sabihin nito, sa makatuwid mga kababayan ko, lahat po ng supporter nito, mga kababayan, wala po kayong kalayaan, kinukontrol na po kayo ng tao na to. Max, ang galing! Magaling, mga kababayan. Imagine ninyo, kinokontrol na kayo yung mga taga-suporta nito na mag-like at mag-komento kahit naman nakakasawa na yung video. Kasi ramdam niya na yung nangyari sa kanyang paggiba. Mga kababayan ko, bakit po nasabi kong giniba mga kababayan? Ramdam po kasi niya yung nangyari sa kanya. Mga kapatid, na giniba po siya dito sa loob ng social media. Sabay-sabay ba naman nagkomentaryo lahat ng mga vlogger na ayaw sa kanya? Binakbakan siya ng binakbakan, ayun, tumaob. O diba? O ngayon, nagmamakaawa ka ngayon sa iyong mga subscriber, humihingi ka na ng tulong. Ayan na, di ba? Naririnig niya sa kanyang bibig nang galing to ha. May subtitle pa yan para masaya mga kababayan ko. Di ba mga kapatid? O, tuloy natin ang chika ngayon Sabado. Took over up. Kaya nga sila itong mga ibang yung mga issue, di ba? Ano daw? Pinagtatakpan nila yung importanteng issue na si Marcos Jr. ay isang pulboronic addictus benedictus. Ano ba? Until now hindi ka pa rin makaget over doon sa addictus benedictus na yan? Hindi, sa totoo lang. Hindi siya makaget over mga kababayan eh. 'Di ba? Wala ka na napatunayan na pulburon, Maharlika. Wala ka na ipakita sa taong bayan. Ultimo si Duterte nga na boss mo umurong na. Tapos ikaw magsasalita ka pa sa social media na you are pretending at inuutusan mo yung mga subscriber mo na mag-comment dun sa sinasabi mo para for engagement. Abay, nakakahiya ka. 'Di ba mga kababayan ko? Nakakahiya ka naman, Maharlika. 'Di ba? Pinupukpok mo yung mga subscriber mo na eh. Pinipilit mo na yan eh. Sapilitan na yan. 'Di ba mga kababayan ko? Sapilitan ng pagko-comment, sapilitan ng pagpanonood, sapilitan, extortion na yan. Nakakahiya ka naman. Ayusin mo, magdagdag ka ng promo beta. Ganun lang yun. Tuloy. At ang nagkokontrol ng Pilipinas, kundi si Lisa Smugs. Tapos sasabihin mo, ang nagkokontrol ng Pilipinas si Lisa Smugs. Idadaan mo ngayon sa storya. Ang galing ng ano, ang galing ng ano nito, no? Ang galing ng storyline niya, no? Sasabihin niya sa channel niya na mag-comment kayo, sasabihin niya na ganito na mag-comment kayo, hindi niya kayo madiretsa na bumabagsak na siya. Tapos biglang babawiin niya yung mga sinabi na sasabihin niya, nagko-control daw ng bansa ay si Lisa Smugs. What the heck is this? Kaya ikaw, Lisa, ha? Akala mo hawak mo lahat. Hindi kita sa tinatakot, hindi ka namin tinatakot ni Glenn Chong. Bakit? Natakot ba si Lisa sa inyo ni Glenn Chong? Ha?
Ikaw nga ton, takot na takot kay Glenn, takot na takot kay Lisa eh. Alam mo, Maharlika, bahag ang buntot mo. No? Bahag ang buntot nito. Kung matapang to, uuwi ng Pilipinas to. Tama ba ako mga kababayan? Dahil sa sobrang takot kay First Lady at kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga pinagsasabi niya, hindi na umuuwi ng Pilipinas. Tinakwil na yung bayan niya na sinilangan niya daw. Eh tanungin kita ngayon, pag umuwi ka kaya dito sa Pilipinas, pagtatawaran ka rin ng taong bayan. Diba, Maharlika? Hindi natakot si Lisa sa'yo. Hindi rin natakot si Pangulong Bongbong Marcos sa'yo. Ikaw ang natakot sa kanila. Bakit? Paano ko nasabi? Bahagang buntot mo eh. Si Katunying nga lang ang nagkaso sa'yo. Umiikot na yung puwet mo eh. Tuloy. Hindi mo hawak ang kalas. Hawak mo lang ang pera ngayon ng bayan. Hawak lang daw ni Lisa ang pera ng taong bayan? Paano mo nasabi? Pero babawiin namin yan sa'yo. Babawiin yan ng taong bayan yung hayop ka at one day, ilulubog ka namin sa kumunoy. Kita nyo ginagawa niya kay First Lady Lisa ha? Yan yung mga iniidolo nyo mga DDS. Ito ba yung iniidolo nyong vlogger? Ha? Ito ba yung iniidolo nyong mga content creator ninyo? Makinig kayo sa akin. Ha? I challenge Badong Aratilis once again. Kuya Badong, thank you sa pagsagot doon sa challenge ko sa'yo ha. And I challenge you once again, Kuya Badong, tatanungin kita ulit. Kuya Badong, maganda ba yung ginagawa ng vlogger na to na sinisira ang mga Duterte? Kasi kung magkukomparison ako ng vlogger, Badong, between Maharlika, I go for Badong Aratilis. Bakit? Si Badong, iniingatan yung mga Duterte. Eto, sinusuportahan yung mga Duterte, pero nilalaglag niya rin yung mga Duterte. Walang credential, walang magandang sasabihin, balingbing. Oh, 'di ba mga kababayan? Sabi ko sa inyo eh, mabobokele at mabobokele ato si Bokeke sa akin ngayon mga kababayan ko eh. Tuloy mga kababayan ko. 10 ng mga kasambat mong kawatan ng anak mong si Sandro at the rest of the gang na binababoy niyo ang Kongreso, lahat binababoy niyo na ang pera ng bayan. Alam mo, Maharlika, totoo lang, may sakit ka na, promise. Promise, may sakit na to. Hindi na normal yung mga sinasabi mo sa social media, to be honest. Natatawa ako sa'yo. Sa totoo lang ha, hindi na normal yung mga sinasabi mo. Kasi yung the way na magsalita ka, mental problem to mga kababayan. May tama na yung ujutak nito, may hiwa na. Diba mga kababayan ko? Tuloy. Lulubog kayo lahat ng taong bayan. Kaya natataranta ka, di ba? Kasi nagtataka ka kung paano nakakarating sa akin ng mga impormasyon. Nagtataka ka, nakakarating ang informasyon. Eto nga, nagre-recycle ka lang ng issue ngayon. May alam ka ba tungkol ngayon sa palasyo? Kami meron, pero ikaw di mo alam. 'Di ba? Live stream ngayon to. Ang sabi niya, mga kababayan ko, 'di ba? Problema para ng privatization daw ng NAIA. Matagal nang gumugulong 'yan. Duterte days pa. Shush! That's the power of truth. That's the power of bayanihan ng mga taong nasa likod ninyo na binababoy nyo na sinusuka na kayo. Binababoy, sinusuka na kayo. Ikaw, kamo, sinusuka ng taong bayan. Lumalabas and God's intervention yan. At hindi mo kayang kalabanin ng Diyos. Kapag kinuha ka na, na inayupak ka. Pero ako ayaw kitang pakuha kay si Satanas dapat ang kumuha sa'yo. Ha? How could you say, alam mo, kay Chris Aquino, hinuhusgahan mo. Tapos ngayon kay Jefe Lisa, demonyo daw ang kukuha. Baka mauna ka dun sa impyernong sinasabi mo. Sa lahat ng mga in-expose mong video, sa lahat ng in-expose mo, walang tumama ni isa, kahit ni 5. Tama ba ako mga kababayan? Correct me if I'm wrong. No? Tuloy. Dapat aratayin ka ng bonggang-bongga para mapagdusahan mo ang bawat bilyon, bawat sentimong ninanakaw mo sa kaba ng bayan. Pagdusahan mo, Lisa Araneta Marcos, Jutang Gilemes, Butod. Yan buo ang pangalan mo sa pangangamkam mo sa pera ng bayan. Okay. Pansin nyo? Nagre-recycle ng sinasabi niya. Every single sentence niya, recycle ng content. Mga kababayan ko, ang ginagawa niya po sa kanyang mga subscribers, number 1 kanina, ginawa sa unang pagbungad niya, pinipersa niya yung mga subscriber niya na mag-like, mag-comment at magkomento.
kahit na hindi totoo yung mga sinasabi niya dahil until now, she cannot proven na meron talagang pulburon, meron talagang nagnanakaw ba talaga si Lisa ng pera sa taong bayan. Until now, hindi niya pa rin ma-proven yung mga bintang niya against the first family. And then until now, mga kababayan ko, tinitrigger niya pa rin, tinitrigger yung mga supporter niya na naniniwala sa kanyang bulag. Lalong-lalo na yung mga DDS shit, yung mga Duterte Balasubas supporter, G para magalit na magalit. Mga kababayan ko, yan ang sistemang ginagawa nito ni Hitad. Sad to say, mga kababayan ko, in the reality, ganyan na ganyan talaga siya. Ganyan talaga si Bukeke, mga kababayan ko, pagbigyan nyo na kung gaano siya kabalasubas. Diba? Tuloy. Bawat nilalaklak mong alak, Lisa, na galing sa kaban ng bayan, Galing daw sa kaban ng bayan? kailangang pagdusahan mo, aratayin ka. Ikaw, Marcos Jr., sa bawat pagiging bangag mo at pag-aayon sa mga buwaka ng inang mga oligarkiya na sila ang pinapayaman mo. Ha? Sila ang Teka lang mapag-usapan natin Pinapayaman ng oligarkiya. Tama yan. Lumayaman talaga ang mga oligarch sa Pilipinas. Bakit? Wag mo isisi kay Marcos Jr. yung pagyaman ng mga oligarch sa Pilipinas. Anak ka ng teteng, tinatanggalan nga ni Marcos Jr. ng karapatan nga yung mga oligarko sa Pilipinas yung mga senadorang may ayaw, mga tropa mo. Tinampihan mo pa si Joel, di ba? Ang totoo, pare-parehas kayong pasakit, pahirap sa taong bayan. Tuloy. kasabwat mo. Para Anong kasabwat ni Marcos? Tuloy nga natin. mo at pag-aayon sa mga buwaka ng inang mga oligarkiya na sila ang pinapayaman mo. Sila ang kasabwat mo para kumuha ng pera ng bayan at maghirap ang Pilipino. Kumuha ng pera ng taong bayan at maghirap ang Pilipino, mga oligarchs daw, mga kababayan ko. Nakakatawa ba tong sinasabi ni Maharlika, mga kababayan ko? Mukha atang binabaliktad mo yung sitwasyon Hello po sa inyo, Ma'am Jo from Thailand. Parang binabaliktad niya yung sitwasyon. She is trying to divert the story to Ferdinand Marcos and First Lady Lisa, yung mga pagpapayaman daw ng mga oligarchs. Alam mo, bound ka sa akin dito, promise. Because I can explain yung mga pinupukol mo. Number one, sinong pumoprotekta sa mga oligarchs, mga kababayan ko? Si Marcos ba? Yung mga senador ba? Yung mga kongresista ba? Yung mga taong bayan ba pumoprotekta sa oligarchs? No! Mga kababayan ko, napakatindi po na pumoprotekta sa mga oligarkiya sa bansa natin. Pakisabi po kay Maharlika, mag-research at mag-aral Wag pong magiging ob-ob dito sa channel natin. Sino pumoprotekta sa mga oligarchs? Number one, at magreklamo ka kung bakit sila yumayaman ang lumayaman. Alam mo, pumoprotekta doon? Constitution. Yung constitution ng bansa natin, paliwanag mo sa kanya to yung mga na-subscriber niya dito. Yung constitution natin ang napumoprotekta doon sa mga oligarkiya na nakapaligid sa ating bansa. Kagaya ng mga naglalaki ang establishmento, mga malls, mga ganyan, may mga may-ari ng ganyan, pati mga may-ari ng mga inuming alak. Yung mga ang pumoprotekta diyan yung ating konstitusyon. Because sa 1987's constitution, pumapabor lahat 'yon sa mga oligarko. Okay? Para malaman mo. Diba? Wag mo isisi kay Marcos Jr. Si Marcos Jr. sinusunod lang niya lang din yung saligang batas o yung constitution natin sa Pilipinas. Mga kababayan ko, hindi kasalanan ni Marcos Jr. na isama niya yung mga businessman sa out of the country niya, mga kababayan ko. No, hindi kasalanan ni Marcos Jr. 'yon. Mga kapatid, kung tutuusin, double jeopardy yun kasi kasali pa rin yung oligarchs, kasali pa rin yung mga mayayaman na yan sa ekonomiya natin. Nakakalungkot lang isipin, di ba mga kababayan ko, no? Na ipinipid niya sa taong bayan na kasalanan daw ni Marcos ang pagpapahirap sa bansa natin. Samantalang matagal ko nang sinasabi to sa inyo, nakakulong tayo doon sa ating konstitusyon at ang mga yumayaman talaga yung mga oligarko at yung mga naghihirap ay yung mga mahihirap lalo. Kaya wag mo i-divert kay Presidente Marcos yung paghihirap ng bansa natin, yung pagyaman ng mga oligarko. Palitan natin yung konstitusyon, di ba? Sabi mo, pro-constitution ka na ngayon. Huwag ka magsisinungaling sa akin. Kung alam mo ibig sabihin ng ng Constitution, alam mo ibig sabihin na nagpapahirap sa Pilipinas, alam mo ibig sabihin ng PI,
'di ba, ng People's Initiative, dapat makikisama ka sa inisyatiba ng bayan natin. Hindi 'di ba? Pinapasakay mo lang ang taong bayan sa pagsisinungaling mo. Ganyan talaga. Tuloy. Magutom ang mga Pilipino, mahirapan maghanap ng trabaho, mahirapan ang pag-alis mula Pilipinas papuntang ibang bansa. Oh, alam mo palang nahihirapan ng pag-alis na nahihirapan ng Pilipino, nagugutom ang Pilipino. Pasa natin ang RBH 6. Sabihin mo dun sa kaibigan mo, senador na si Joel Villanueva. 'Di ba? Mga kababayan, kung gusto mo palang gumaan ang pamumuhay ng taong bayan, at least you are pro-Pilipino, and tell to Senator Joel Villanueva na sundan, ipasa natin ang RBH 6 na magiging susi sa pagbubukas ng ating konstitusyon. Tama ba ako? Oh, basag ka na naman sa akin ngayon dito. Nagsisinungaling ka kasi, lantaran eh. Tuloy natin. Panggigipit ng immigration, panggigipit ni Bonjing Remulla, panggigipit ng lahat. Gusto ko, kung pwede nga lang sabi Na panggigipit ng panggigipit ni Remulla, immigration. Bakit nga ba umaalis yung mga kababayan natin? Dumadaan sa napakaraming proseso ng pag-alis at pagkuha ng mga requirements papaalis ng bansa natin. You know what's the reason? Kahirapan. Ang pinaglalaban mo, di ba, Maharlika, kahirapan ng bansa natin? Ay kinatawagan ko ng attention yung mga subscriber niya na nanonood sa akin ngayon dito, mga kababayan ko. No? Tignan nyo to. Gusto niya pala tanggalin yung kahirapan. Gusto niya palang sawatahin yung mga kurap sa lipunan. Gusto niya palang sawatahin yung mga naghihirap sa ating bayan, yung mga OFW, at tulungan yung mga nangangailangan. Kung talagang ang puso mo is for the Filipino people, aalamin mo, pag-aaralan mo kung ano yung bubuksan na economic provision. No? 'Di ba? Sabi mo sa channel mo, you are for charter change. Binanggit mo yan kahapon sa channel mo. Kung talagang totoo para sa pagbabago ka ng bansa natin at para sa charter change ka, uunahin mo yung interest ng mamamayan, hindi yung interest ng kaibigan mong senador na si Joel. 'Di ba? Mga kababayan, correct me if I'm wrong. Kung talagang yung mga subscriber niya dito, kung talagang para sa taong bayan naniniwala kayo dito, alam nyo ang mangyayari sa charter change. 'Di ba? Kasi pag hindi mo alam at bumuboka ka dito, sinasayang para ka sa mga mahihirap, naaawa ka sa mga OFW, tapos titirahin mo yung gobyerno natin, tapos babanatan mo yung mga namumuno sa atin, kakampihan mo isang tao, ay hindi. Drama yung ginagawa mo. Epic fail ka dun. Tuloy. magutom ang mga Pilipino, mahirapan maghanap ng trabaho, mahirapan ang pag-alis mula Pilipinas papuntang ibang bansa, panggigipit ng immigration, panggigipit ni Bonjing Remulla, panggigipit ng lahat. Gusto ko, kung pwede nga lang sabi ko, magdasal sa Diyos. Uy, drama Kung sasabihin ni Lord, Maharlika, kukunan na kita ngayon. Ay, ba't hindi pa ngayon? Bakit hindi pa ngayon kunin ka? Diyos ko po, ano ba yan? Oh? Magdasal sa Diyos. Kung sasabihin ni Lord, Maharlika, kukunan na kita ngayon. Kunin ka na. Ba't kakausap? Alam mo, Maharlika, para magtagpo kayo ng Diyos, kailangan mong humiwalay sa katawan mo. Bakit hindi pa ngayon? Kasi, alam mo mga diskarte mo, nagdadrama ka sa channel mo. Sasabihin mo, kung kukunin daw siya ni Lord, kung kukunin daw siya, ba't hindi pa daw ngayon? Sabi ko, ba't hindi pa talaga ngayon? Dapat now na. Kunin ka na dapat. Di ba, mga kababayan? Sa bibig mo na lang galing yan eh. Tuloy. Magdasal sa Diyos. Kung sasabihin ni Lord, Maharlika, kukunan na kita ngayon. Kukunin ko yung buhay mo kapalit. I-dissolve ko lahat ang mga kalaban mo. Oh, sige, tapos na usapan. Condolence, Maharlika. Mukhang babalik sa lama yan channel ko, mga kababayan Kukunin na daw siya ni Lord, mga kababayan. Advance. My deepest sympathy to Contreras family. My deepest sympathy to the family of Claire Eden Contreras. Condolences.
Ay, Diyos ko. Tuloy. Kung yung buhay mo kapalit, i-dissolve ko lahat ang mga kalaban mo. Ay, hindi gagawin ng Panginoon yun. Baka mamaya kunin ka na niya ng maaga. I will give in. Ibibigay ko. Kung yung buhay mo, Uy, ibibigay niya. Ano? Ibibigay niya daw ang buhay niya, mga kababayan ko. Ibibigay niya daw ang buhay niya. Putaray. kung yung buhay mo kapalit, i-dissolve ko lahat ang mga kalaban mo. Ganun ba ang Diyos? Ang Diyos kasi alam ko, kahit walang kapalit, kukunin ka niya talaga. Oo, totoo yun. Hindi kailangan ng kapalit. Pero mo, ang kapal nga ng pagmumukha mo, challenge mo pa yung Panginoon natin. Ay, Panginoon namin. Natural, hindi ka kukunin bukeke nun. Di ba? Oh. I will give in. Ibibigay ko. Ibibigay mo buhay mo talaga? Sige nga! Sige nga! Ay! O sige nga, kung ibibigay mo talaga buhay mo, uwi ka nga dito sa Pilipinas. Uwi ka nga dito sa Pilipinas, Maharlika. Di ba? Oo nga! Eh kung talagang ibibigay mo buhay mo, kung talagang ibibigay mo buhay mo sa taong bayan, uuwi ka dito sa Pilipinas, mga kababayan, para maganda. Eh bakit hindi ka uuwi sa Pilipinas? 'Di ba? Kung talaga yan na sinabi mo ha, 'di ba? Ibibigay mo ang buhay mo, handa kang magpagurgur. Eh bakit nagtatago ka nung napaparanoid ka na may humahunting sa iyo? Sa bibig niya nang galing eh, handa niya daw ibigay ang kanyang buhay. O yan o, sabi niya, I will give in. O, sabi niya dito ha, binigyan niya pa ng condition. Sulitin natin. Kung yung buhay mo kapalit, i-dissolve ko lahat ang mga kalaban mo. I will give in. Ibibigay ko. Kung yung buhay mo, kapalit ng buhay ni Nigaon, Takot na takot ka nga umuwi dito sa Pilipinas eh. Napaparanoid ka nga nung sinasabi mo na may umaaligid sa bahay mo. Tapos magdadrama ka pa dito ng ganyan. Eh, wa-effect. Lap trip to mga kababayan ko, sobra. Nakakatawa siya. Nung may humahunting sa kanya, sinasabi niya sa social media, ipapatumba daw siya. Takot na takot. Nag-vlog, tas nagpapulis. Tapos ngayon, naglabas ng statement, mga kababayan, na sinasabi niya, handa na daw siyang ibigay. Bukeke ka talaga eh, no? May mamema ka lang dito sa social media, bukeke eh. O mga palangga, o yung idol nyo, nagpapakabayani, pauwiin nyo sa Pilipinas to, bigyan nyo na, sponsor nyo ng ticket. Handa kang ibigay ang buhay mo? O sige nga, uwi ka dito. Eh wala, alangan naman diyan ka magpapakabayani sa US. 'Di ba? Hindi ka naman Amerikana. 'Di ba, mga kababayan ko, di naman Amerikana 'to eh. Pilipinang hilaw to eh, mga kababayan ko eh. Di dito ka, kung talagang para sa bayan ka at nagpapakabayani ka ngayon, uwi ka ng bansa. Wala nang padrama-drama sa FB. Takot ka. Si Maharlika, may butod ang buntot niyan, mga kababayan. Dili mahaba ang sungay niyan. Dagabutil din ang kapututoy nung kabit niyan. Naku, chupon ka talaga. Palike ako nung ating video ngayon. Palike po ako, mga kababayan. Tuloy. kung yung buhay mo kapalit, i-dissolve ko lahat ang mga kalaban mo. I will give in. Pwede ba yun? Ibibigay ko. Kung yung buhay mo, kapalit ng buhay ni Nigaon, ni Lisa Smugs at aarakayin ko sila, ibibigay ko kung yan ang makakapagtahimik sa bansang Pilipinas. Sa kahit magurgur ka pa sa Pilipinas, walang papansin sa buhay mo. Painumin nyo na nga ng gamot to. Baka kulang ng fentanyl. Ibibigay niya daw. Syempre, yung mga subscriber niya, sobrang impressed sa kanya, mga kababayan ko, di ba?
Nakakatawa po, taragis na to. Tuloy. Ito buhay mo, kapalit ng buhay ni Migaon, ni Lisa Smugs at aalakayin ko sila, ibibigay ko kung yan ang makakapagtahimik sa bansang Pilipinas sa lupang aking ikipinanganakan. At sabi niya, handa niya daw ibigay yung buhay niya para daw sa Pilipinas, mga kababayan. Handa niya daw ibigay yung buhay niya para daw sa Pilipinas kung tatahimik lang. Puta ragis ka, hindi ka ka umuwi dito sa Pilipinas. Di ba? Tago ka ng tago sa US. Di ba? Sa California, palipat-lipat ka ba ng bahay? Hoy! Nga pala yung tinulugan mo daw nung nakaraan, balita ko, palipat-lipat ka daw ng mga bahay ng subscribers mo Yung yung anak ng subscriber mo, chinichika ka sa amin. 'Di ba? No, ayan, 'di ba? Oh. Ang taray mo pa daw, di ka naliligo na may bathtub, nakikitulog ka na lang. So, ako nga nagulat mga kababayan ko sa mga sinabi nito. Tulitin natin. Pagtahimik sa bansang Pilipinas sa lupang aking ikipinanganakan. Ano ba gagawin ko dito kay Bukeke? Di ba? Ang lupit eh. Yung mga pasakali niya, para daw sa Pilipinas, kung kinakailangan daw, bawian daw siya ng buhay, gagawin niya, para daw matahimik daw ang ating bansa. Alam mo, kahit magbuwis ka pa ng buhay, marali ka, baliwala. Hindi kasi Rizal. Okay? Alam mo, piling-piling Ninoy ka eh. Di ba mga kababayan ko? Piling eh. Piler mga kababayan, nakakatawa naman tong mga eksena nito. Di ba mga kababayan ko? Nakakatawa ka sa totoo lang, nakakatawa ka na. Alam mo, komedyante ka na eh, magpapakabayanin kaya halin tulad mo buhay mo kay Rizal, kay Bonifacio, kaya wala ka pa sa kalingkingan na mga yun. Di ba? Alam mo, nakakaiya ka para sa taong bayan ang kalaban mo si Lisa. Babanggain mo tapos magpapakabayani ka ng ganyan. Ano ka? First lady yun. Sino ka ba? Hindi ka pa Pilipino, 'di ba? O, pag nadedo ka, hindi ka rin kikilalanin because hindi ka naman Filipino citizen. Bayang sinilangan, wala ka na nga sinilangan dito kasi kahit kasarinlan mo, pinalitan mo. 'Di ba? So kung ikaw, in the reality, kung madededo to, mga kababayan ko, American citizen to. Hindi siya Filipino citizen, okay? Dahil itong hinayupak na Kuting Junior na to, kung isibukan natin sila Noynoy, yung mga dati, ito times 1 million ang kahayupan nila. Ha? Kahayupan ni Lisa dahil siya ang nagpapatakbo sa bayan natin. Si Lisa daw ang nagpapatakbo sa bayan natin. Antindi naman yung mga accusement mo, no? Until now, you cannot prove na si Lisa pinapatakbo ang bansa natin. Eh, hindi naman presidente yun. First lady yun. Alam mo, you are insecure kay First Lady because yan ang tirada mo, yan ang gusto mong mangyari, di ba? Yan ang ano mo, kasi papalibasa, nung hindi napagbigyan, ang mga gusto mong gawin, wawasakin mo. Alam mo, hindi lang si First Lady Lisa ang ginanito niya. Ginanito rin niya, mga kababayan ko, si Pangulong Duterte, mga kababayan. Nung hindi rin napagbigyan nito, nila Ani, paandar, at nung mga gabinete, mga kababayan ko, naghihimutok. Naghihimutok. Kaya ngayon, nung hindi na pagbigyan sa Marcos administration, ayun, himutok na naman ulit. Kasi daw si Trixie napagbigyan. Bakit daw sila hindi daw napagbigyan? Ngayon ka lang humahalik sa puwet ni Vic eh. Yun, nakatanghod na yun dun eh. Tuloy. Pilipinas. Diba? Yung mga eksena niyang ganyan, mga kababayan ko, ibibigay niya buhay niya para sa taong bayan, ibibigay niya daw para sa Pilipinas, lalabanan niya si First Lady, bababagsakin niya si Pangulong Marcos, uutuin yung mga subscriber, mga kababayan ko, ano tawag doon? Extortionist. Alam mo yung mga subscriber nito, alam ko nag-i-impact po ako sa inyo. Okay? Alam ko nag-i-impact po ako sa inyo araw-araw. Dahil nanonood po kayo sa akin eh, imagine niyo.
Yung ibang hindi nagla-like dito sa atin, alam kong subscriber ninyo. Pag naka-premier ako, nilulusob nyo ako, pinupuntahan nyo ako, pumuputak kayo dito. Alam ko nag-i-impact sa inyo lahat ang sinasabi ko. And I'm very thankful for that. No? Hindi ko talaga tatantanan tong pagkakataon na to hanggat hindi ko nakikitang nananahimik yan. Kasi bakit? Pag nanahimik na naman at pinabayaan na naman namin yan, maingay na naman, magpapaputok na naman yan ng kung ano-anong sasabihin yan. Diba? Tingnan nyo mga kababayan ko, yung live stream niya kanina, halos wala kang 1,000 nanonood. Bakit? Kasi sa cellphone siya gumagamit, walang promo beta doon. Alam mo, lahat ng nakikita nyo na ginagawa niyan, yung mga live stream niyan, mga kababayan ko, it's a boot. Okay? Cheater po yan, tao na yan. Diba? Booter po yan. Imagine ninyo, magkakaroon ng ganung blasting. Saka nakakita nun, di gawang China. Andun yung boss eh. Diba? Kita mo nanonood sa kanya, 900, 800 lang kanina, tapos feeling niya ang dami-daming nanonood. Oy, baka nakalimutan mo, walang ganun sa cellphone. Grabe. Tapos sasabihin mo ngayon sa mga subscriber, wag mamakahawa ka. Panoorin nyo, mag-comment kayo, wag yung tigilan ng totoong pulburon. Anak ka ng putya, si Duterte nga nagpasta sa pulburon uutusan mo pa yung mga DDS. Di mga DDS, kung kayo may isip kayo, ipinapahamak ni Maharlika yung ni Bukeke, yung boss ninyo. Kaya mag-isip-isip kayo, di ba? Isipin ninyong mabuti kung anong sinasabi ni Hitad. Di ba? Hindi yung kampi kayo ng kampi, tulak kayo ng tulak, sabi ng mga malalakas. What? Malalakas? Nakakahiya naman. Malalakas lang kayo sa panghihingi ng super chat. Alam mo mga gagalawan nito nila Banat Bay, Maharlika, ganyan. Mga kababayan ko, totoo, naka-promo beta yung mga yan. Kala nyo lang mataas ang views niyang mga yan pero nagvubut po yung mga yan. Walang ano yun, hindi yan normal, hindi yan stats. Hindi po yan normal stats. Ang normal stats yung kagaya sa atin, mga kababayan ko. Mag-comparison kayo, libo-libo nanonood, nanonood, tapos yung comment, pak. Kalokohan yun. Wala kayong mapapakpak dito sa amin. Kaya, kita nyo, kasi kahit pansinin nyo yung mga 3 bugok na kasama ni Bay, diba? Until now, hindi umaangat ang views. Bakit? Same with Maharlika lang din sila. Promo beta. Ang galawan. Wala na magpapaloko, walang malolokong Pilipino kung lahat tayo nakikinig dito.